Episode 42 na tayo ng Royal Blood, araw ng Martes, August 15, 2023. Ito na nga inaasikaso na nga ni Margaret yung magandang funeral para kay Beatrice. Kailangan daw magarbo, sobrang ganda. Para nga naman daw sa dearest sister niya. Ngayon, nung pag-alis nung babae na mag-aasikaso ng funeral nga ni Beatrice, pinunta na agad siya ni Christoph. At sabi nga ni Christoph, ginagawa talaga ito ni Margaret para kay Beatrice, samantalang hindi pa naman nila makumpirma kung talagang patay na nga naman o buhay yung kapatid nila. E paano kung buhay nga yung kapatid nila? So sabi naman ito ni Margaret, kesa naman sa'yo, nalaman ko na kinukwenta mo yung mamanahin natin tatlo. Ngayon nakita naman ni Louie itong si Anne na umiiyak sa may kubo. Tinanong niya bakit ito umiiyak. Sabi naman ni Anne, patay na po kasi si Ma'am Beatrice. Bakit ganyan lang yung reaction mo? Sabi naman ni Louie, kasi tinatarayan kami ni Tita Beatrice. Mabuti na nga lang may concern ako sa kanya dahil kapatid siya ng ma'am ko. Kami ni Dan, tinatarayan niya kami. Tapos noon, okay ka lang ba? Sige na, huwag ka nang umiyak. Smile ka na. Sige ka, hindi ka gaganda niyan. Okay ta mo, lumabas yung ganda mo nung umiti ka. Kinikiliti niya si Anne. Kaya si Anne, tinake advantage yung pagkakataon. Kasi nga sabi nga ni Louie, saglit lang kukuha kita ng tubig. Biglang umalis. So si Anne kinikilig. Ito namang si Napoy, pumasok nga doon sa kwarto ng morgue. At inaalala niya, nagpa-flashback sa kanya yung mga huling habilin ng kanyang ama bago ito mawala nung araw na yon. Na ang sabi ng kanyang ama, oo, pinalaki ko sila ng ganun, kaya sila nagkaganon na magkakapatid. Lagi kami nagkakaaway, pero Napoy, meron lang akong hilingin sa'yo. Ikaw ang panganay. Unawain mo sila, patawarin mo sila sa abot ng iyong makakaya. Tulungan mo ako, Napoy, makipagtulungan ka sa akin. Patawarin mo mga kapatid mo kahit ano man ang kasalanan na magawa nila. Alam ko madadagdagan pa ang kasalanan nila at gagawa pa sila ng mga kasalanan at magiging masama pa sila. Pero pakiusap ko lang sa'yo, Napoy, patawarin mo mga kapatid mo dahil gusto ko maging buo kayo. Samantala biglang dumating si Otep at merong ang balita. It's a prank ang nangyari, nakakatawa mga kapuso. Buhay pala to si Beatrice at nandun sa kwartong yun. Kaya nangyari nung pagbukas ni Napoy ng paghawi niya nung tuwalya, nakita niya ibang bangkay pala. May kaparehas din pala ng aksidente na nangyari nung gabing yun. Ito si Beatrice, ganun pa rin ang ugali. Kahit na aksidente na, wala pa rin pinagbago. Pinapatawag niyo yung doktor sa nurse para nga naman tanggalin yung mga nakakabit sa kanya. Kasi gustong gusto niya na talaga umalis agad ng ospital. Ayan Ngayon biglang dumating si Napoy, sabi niya, nurse, ako na bahala. Sige na, wag mo na siya pakinggan, hayaan mo siya. Sabi naman ni Beatrice, wag ka nga mangialam dito. Papuntay mo dito yung doktor, tanggalin niyo yung mga nakakabit sa akin. Ayoko ng ganito. Sige na nurse, iwan mo na kami. Tapos sabi nga ni Beatrice, ano bang ginagawa mo dito? Biglang niyakap agad din na po yung bunso niyang kapatid at sabi niya, ikaw ayokong nang malalaman na gagawin mo ulit yun Okay lang sa akin na na tapak-tapakan mo ko sa paa pero wag mo na akong papaluin sa ulo kasi may anak ako. Ayoko nang mapahamak ka. Nagalala ako sa'yo ng sobra. Alam mo, pangarap ko to dati na magkaroon ako ng kapatid. Kaya tama na huwag mong ulitin pa. Kundi tapos niya parang pinompiang niya yung pinakaliig ni Beatrice sa saktan to. Sabi, aray ko, ouch. Sabi naman ni Napoy, sorry, ikaw naman kasi huwag mo nang ulitin yun Tapos naluluha na si Napoy, umiiyak na siya. Ang ganit talaga umarte ni Dingdong Dantes mga kapuso tululuha niya dito. Promise, hindi nakataawain pa kahit anong gawin mo sa akin. Okay lang sa akin tarayan mo ko. Sige na, tarayan mo ko. Kahit ilang beses pa, kahit saktan mo ko. Hindi nakataawain pa. Sabi naman ni Beatrice, ew, ang corny Alam mo, ang drama-drama mo. Nanonood ka siguro mga teleserye sabi naman niya, hindi ikaw nga itong baka nanonood ng teleserye dyan. Hindi ako nanonood nun, hindi ko nga alam yun Tapos sabi nga ni Napoy, kailangan tumalaman ng mga utol natin. Tinawagan niya tong si Christoph, hindi naman nasagot, kaya tinawagan niya si Margaret. Dumating bigla to si Margaret at merong nga ka-video call nga itong si Napoy. Sabi ni Margaret, tinatawagan ka ron ni Napoy, hindi mo sinasagot. Tapos meron nga siyang ibabalita. Hindi yan ang ibig ko sabihin mga kapatid, kundi napatawag ako dahil dito sinurpresa niya. Charan, nag-video selfie sila ni Beatrice.
Nagulat sila, buhay yung bunso nilang kapatid. Tapos sabi ni Beatrice, ilayo mo nga yung sa akin yung cellphone na yan. Pwede ba mong itutok sa akin yung yung camera ng cellphone mo? Sabi naman ni Margaret, oh Beatrice, buhay ka pala. Plastic no. Tuwan-tuwa sila. Tapos si Christoph, nakita mo yung mukha para bang naiinis pa na malaman na buhay si Beatrice. Tinututukan niya sa mukha ni Beatrice. Nag-video selfie pa. So napiko na si Beatrice, kinuha yung cellphone ni Napoy at hinagis kaya nasira. Tapos imbis na mainis nga si Napoy, alam ko na inis siya ng konti pero hindi na nga niya magawang patulan dahil nga na aksidente, di ba? So sabi niya, alam ko hindi na kita pwedeng patulan. Okay lang sa akin, okay lang. No? Tapos nung nagulat sila, sabi naman ni Margaret, paano ba yan? Buhay ang kapatid natin. For sure, ako ang iboboto niya kapag nagkaroon na ng botohan ng mga press sa pagiging CEO. Tapos biglang dumating itong si Andrew na mismong head ng finance at nakwenta niya na lahat ng mga pinapakwenta sa kanya ni Christoph tungkol sa mamanahin nilang tatlo ni Napoy. Yung share nga, di ba, mapupunta sa kanila once na mamatay to si Beatrice. So sabi ni Margaret, so yan pala ang pinaplano mo. Kala mo napakalinis mo, ikaw din naman pala. Meron ka rin palang pinaplanong masama. O di ba, walang malinis sa atin. Ngayon buhay na si Beatrice, so tayong tatlo ngayon ang pinaka-evil na siblings. Tapos binalita nga ni Loida kay Anne na buhay to si Beatrice at wag na nga to umiyak. Pinapatahan niya na to, kaya nagpapasalamat talaga si Anne. Sabi ni Anne, binili niya kay Ate Loida niya, Ate Loida, paparating dito si Sir Andrew, pwede ba? Ay si Sir Louie, pwede ba sabihin mo kung ngari patay si Ma'am Beatrice, kung ngari hindi niya alam na buhay si Ma'am Beatrice. Tapos biglang dumating si Louie, no? Sabi niya, okay ka na? Ito tubig, Tapos biglang umentar to si Ate Loida, sabi niya, oy Ann, tumigil ka na. Alam mo naman na buhay si Ma'am Beatrice, kaya tahan ka sa pag-iyak. So sabi naman ni Louie, ano ibig sabihin nito, Ann? Tinitake advantage mo ba yung nangyayari? Sabi naman ni, hindi, no? Bahala ka nga dyan. Kaya nakakatawa tong episode na itong mga kapuso, no? May pagka-comedy. Parang tinatay yung pinaka-comedy yung episode ng Royal Blood. Itong episode 42. So ito na nga, biglang umalis to si Ann at hinampas sa likod si Ate Loida niya kasi na naasar siya. Panira ng moment. Tapos ito naman si Napoy, chinecheck yung kanyang cellphone na kung pwede pang gamitin. So sabi naman ni Beatrice, ayusin mo na lang yung cellphone mo. Tapos naabala sila dahil bigla dumating si Diana. Alam naman natin na magka-close to si Diana saka si Beatrice. Tuwang-tuwa talaga si Beatrice at dinalo siya ni Diana. So, syempre, napatulala yung dalawa, nagkatitiga yung dalawa, si Diana saka si Napoy. Sabi naman ni Beatrice, talaga bang ganyan ang gagawin mo? Tinitigan mo na lang ba lahat ng mga taong dadalaw sa akin? Sige na, iwan mo na muna kami. So, yun nga, nagpapasalamat pong si Beatrice dahil nga, dinalaw siya ni Diana. So, sabi naman ni Diana, for sure, nag-aalala sa mga kapatid mo. Sabi naman ni Beatrice, hindi, no? Asa ka pa. Kasi naman wala naman talaga sila pakialam sa akin, lalo na yung si Margaret. Kaya nga ginantihan ko yan Hindi niya alam noong mga panahon na yon, inagaw ko sa kanya yung boyfriend niya na hindi niya alam. So nagtawa na sila ni Diana. Gumaganti lang ako sa kanila, no. Alam mo naman ang ginawa sa akin ni Margaret, wala siyang pakialam sa akin. Pati yung si Christoph. So ayun, sa lahat ng mga sinasabing hinaing nito ni Beatrice, talagang komportable siyang kausap talaga si Diana, no? Ngayon ito naman, nag-uusap itong si Otep na kung maari daw mapunta sa kanya yung sasakyan nito ni Beatrice na nasira kasi pwede pa raw niya ibenta yun sa junk shop dahil libo-libo rin daw ang halaga nun. Sabi naman ito ni Napoy, biruin mo, napakamahal ng sasakyan na yun, no? Hindi pa sila nangihinayang doon. Sabi naman ni Otep, mayayaman naman kasi sila kaya hindi na yung bago sa kanila. At speaking of the devil, dumating na ngayon mga magkakapatid. Sabi nga ni Napoy, tamang-tama matutuwa nito si Bunso. Sabi naman ni Margaret, natawa siya, Bunso, kahit kailan naman hindi naman niya pinaramdam na siya ang bunso sa pamilya. Minsan nga kung mag-isip siya pa tong panganay kaysa kay Christoph. Tapos biglang dumating to si Christoph saka si Margaret, pumasok agad. Napaka-plastic na kunwari concern na concern. Concern na concern, sabi niya, thank God you're alive, sabi niya. Tapos si Beatrice naman, siniwalat niya na, sabi niya, alam ko namang wala kayong pakialam sa akin.
So sinabi naman, nagkalaglaga na sila. Sinabi ni Margaret na, oo, inaamin ko na inasikaso ko yung funeral mo, na kasi alam ko talaga patay ka na eh. Tapos nilaglag din niya si Christoph, no? Sabi naman ni Christoph, pinakwenta niya yung shares nilang tatlo, kung magkano mapupunta sa kanila in case na mamatay nga itong si Beatrice. Tapos nakikinig tong si Napoy at subabat na nga sabi niya, imbis nga naman na pag-usapan yung buhay ng kapatid, yung concern man lang, di ba? Pinag-uusapan pa rin nila yung posisyon sa kumpanya. So pinaalis siya. Sabi naman ni Christoph, pakisarado na lang yung pinto. Pinalabas siya ni Margaret. Tapos noon, ito na nga, bigla na lang dumating to si Andrew para ibigay kay Beatrice yung pinapadala nitong bracelet, at umalis na rin to agad, pati nagdala na rin to ng bag. Yun, si Andrew na lang kasi naiwan na bisita doon, pero tong si Napoy, binabantayan pa rin niya tong si Beatrice. Kinausap niya yung kapatid niya, sabi niya, bakit gano'n ang mga kapatid mo? Sabi naman ni Beatrice, ganito talaga kami, Napoy, dahil ganito kami pinalaki ni Dad, kaya naging ganito ka ang pag-uugali namin. For sure naman kung si Margaret or si Christoph naman ang maging ang mapunta rito sa kinalalagyan ko, ganun din naman ang ang ipapanalangin ko eh, yung mamatay na rin sila. Kaya wala kang magagawa, Napoy. Ngayon, kung gusto mo maging parte ng pamilya namin, kailangan mong i-adapt yung mga ginagawa namin. Pwede ba iwan mo na muna ako? Gusto ko magpahinga dahil nai-stress ako sa mga nangyari. So, sabi naman ni Napoy, gusto mo bilang kita ng kape? Sabi naman ni Beatrice, oh sige. Umalis to si Napoy, bumili muna siya ng kape sa Starbucks. Ganun nangyari. Sinamantala ni Beatrice yung pagkakataon habang wala si Napoy, habang wala nagbabantay sa kanya. Tinanggal niya yung mga nakadikit sa kanya. Tapos bigla siyang tumayo kahit masakit pa yung katawan niya. Ngayon, binuksan niya yung bag niya at nagpalit siya ng damit. Ayan, bigla siyang tumakas sa ospital. Bigla na lamang tumawag si Otep kay Napoy para nga ibalita na natagpuan niya si Beatrice na umalis ng ospital. Hindi na raw niya nadatnan to dahil bigla na raw nagsarado yung pintuan ng elevator, kaya bigla agad siya tumawag kay Napoy. Bigla ito nagmamadali at narinig pala ni Otep na pupuntahan daw niya si Sara Oquendo. Isang malaking kaisipan, bakit nga naman pupuntahan ni Beatrice si Sara Oquendo, di ba patay na yon? So nangyari, nagmamadali itong si Napoy. Bigla siyang pumasok ng hospital, dumaan sa likod ng hospital, tinapon yung kape sa basurahan, sayang naman yung Starbucks. Tapos ito namang si Beatrice, dumaan mismo sa main door ng hospital, buti pinayagan siya nung gwardiya, nakalusot. Sumakay agad siya ng sasakyan, habol-habol siya ni Napoy. Nung nakita ni Napoy na sumakay itong si Beatrice ng sasakyan, puli-pula pa rin sa sasakyan ni Beatrice, mahilig talaga sa puli. Natagpuan na ni Napoy, sabi niya, oo te pare, nakita ko na. So pinuntahan agad ni Napoy yung motor at sinundan niya to. Ang tuloy ng pagpapatakbo pa rin ni Beatrice kahit na aksidente to. Ngayon, diretso ang tingin niya. Mabuti na lamang hindi niya napansin si Napoy na sinusundan siya sa likod. Si Napoy, sumusunod talaga. Hindi niya inaalis yung paningin niya kay Beatrice kasi alam niya may pupuntahan talaga ito na matutuklasan niya, Kaya hindi niya talaga inaalis yung kanyang paningin sa kanyang kapatid. Hanggang sa nakapunta na nga siya ng St. Alphonsus Medical Center, kung saan nasa ICU naka-admit itong si Sara Oquendo, dire-diretsong pumasok agad to si Beatrice. Di niya alam, nasundan siya ni Napoy. Ngayon, isasarado pa lang sana ni Beatrice yung pintuan, bigla na agad itong napigilan ni Napoy at bigla na agad siyang pumasok, Pinuntahan ni Beatrice si Sara Oquendo kasi nga na-miss niya to. Dahil nga napunta nga sa bingit ng kamatayan tong si Beatrice, kaya kumbaga ngayon nabigyan siya ng pangalawang buhay, kaya gusto niya makita si Sara Oquendo. Kaya tingin ko talaga, mga kapuso, mahal niya to mahal niya talaga tong si Sara. Ngayon wala na siyang magagawa dahil nahuli na siya ni Napoy, napaluha na lang siya, diba? Ngayon mapapatunayan ni Napoy na walang kasalanan tong si Beatrice. Kaya abangan natin bukas, mga kapuso, araw ng Miyerkules, ang episode 43 ng Royal Blood. Si Christoph naman ang sunod na iimbestigahan ni Detective Emil sa kanito ni Napoy Royales. Kaya ito yung dapat natin pakatutukan kasi nalalapit na talaga tayo sa sa totoong killer ni Gustavo Royales. Malapit na talagang matukoy kung sino ba talaga yung pumatay sa kanya. Malapit na talagang malaman ni Napoy yung mga ebidensya, di ba? Malapit niya na talagang makita.
So marami talagang mga kaabang-abang at hindi makapigil hiningang tagpo dito sa Royal Blood na dapat nating pakatutukan. Wag natin itong palalagpasin mga kapuso, bukas na yan, araw ng Miyerkules. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, please like and share this video on your social media platforms. I-click mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Royal Blood and other GMA shows tulad nito. Magandang gabi mga kapuso at maraming salamat po sa inyong panonood. God bless us all.